Magandang gabi po mga kapatid, mga magulang. Ang ating pagpapatuloy ng gawain ng midweek service sa linggong ito ay ating muling pakinggan ang mensahe ng buhay hango sa aklat ng propetang si Mikas, kabanatang 6, talatang 8. Ganito po ang sinasabi. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti at ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Tayo sa saglit na manalangin, purihin ka aming Diyos at pasalamatan sa mga sandaling ito. Patuloy kami sa mga gawain ng paglilingkod na sa pamamagitan ng FB Live ng midweek service na ito, Panginoon, muli kang magsalita sa amin. Patuloy mo pong kasangkapanin ng iyong banlingkod. Mataas ka po, Ama, at mahayag sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mula sa mga talatang ito ay tingnan natin ang dalawang mahalagang bagay. Una, ang katarungan at ang kahabagan. Mula sa pagkakabasa natin sa talatang ito, mahalaga na ating pagbulay-bulayan ang dalawang bagay na ito at iangkop sa ating kapanahonang sitwasyon batay sa ating mga nararanasan. Napakayaman, ngunit kadalasang nakalilitong konsepto ang katarungan at ang bawat bansa, ang bawat kultura ay mayroong iba't ibang mga pananaw tungkol sa bagay na ito. Dinala sa atin ng mga Greek ang filosofiya ng katarungan, ang mga Romans naman ay ang sistema ng batas, ang mga Hebrew sa pamamagitan ng Biblia ay ang tinatawag nating relational dimension ng katarungan. Sa makatuwid, utang natin sa mga Greek, Romans at ang filosofiya ng politika ng katarungan, samantalang mula sa Hebrew ang moral ethical dimension. Ipinaliwanag ito ng propetang si Mikas. Ibinigay ito sa atin, sabi niya, sa atin ang kahulugan ng mabuti base sa pamantayan ng Diyos. Ibinigay sa atin ang mabuti batay sa pamantayan ng Diyos. Unahin natin ang katarungan. Sa Biblia, ang pagiging makatarungan ay nangangahulugan ng paglalagay sa maayos na mga bagay-bagay, pagsasaayos ng buhay at pagiging makatarungan ay kasing kahulugan po ito ng pagkamatuwid o righteousness. Hindi lamang pagbibigay ng pantay na hatol, kakulangan, o yung kaukulang paglilitis o due process. Ang katarungan sa Biblia ay paghatol batay sa katapatan o sa katumpakan at katotohanan. Ang layunin ng Diyos, mga kapatid, ay hindi lamang pagaanin ang buhay ng mga biktima ng kawalang katarungan tulad ng pagbibigay ng limos, kundi itama ang mali. Ang utos ng Biblia ay do justice, gumawa ng katarungan. Hindi pwedeng daanin na lamang ito sa pag-iisip, panalangin, kailangang pagawa, kailangan ang pagsasagawa. Ang katarungan ay action at hindi lamang isang filosofiya. Magandang tingnan natin sapagkat ngayon kung tayo ay nanonood sa social media, sa Facebook, sa mga messenger, ang dami nating napapanood na mga injustices, mga hindi patas para sa kanila, maraming pagdaing tungkol sa kawalan ng katarungan, na sila yung karapat-dapat, na sinasabi ngang poorest of the poor. Pero tila, kung titingnan natin sa panahon ngayon, ay nakakakita talaga tayo ng mga hindi makatarungan, hindi patas. Ngunit wala tayong magawa, kundi tingnan lamang sila, panoorin, magkibit-balikan at makadama ng kahabagan doon sa naagrabyado at pagkaunsyami at sometimes pagkainis na nararamdaman natin
doon sa tingin natin ay nangaagrabyado. Meron pa nga na tumanggap na ng biyaya pero binabawi. Meron pang iba't ibang mga sitwasyon na nakikita natin na nangyayari sa kasalukuyang panahon ng kawalan ng justice. At nakapanlulungo ito sa kalagayan ng bansang alam natin tayo ay isang Christian nation. Subalit lutang na lutang sa panahon na ito ang tila kawalan ng katarungan sa mga nangyayari, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Ang dami kapag tayo ay mag-scan sa ating mga messenger, mga Facebook account, ang dami nating napapanood na hindi mabuti maging sa pagtrato minsan ng mga nasa puwersa militar o nasa mga checkpoint. Well, sometimes di rin natin lubos na batid yung mga pinagpunot dulo, kaya nakatuon na lang tayo doon sa parang pinaka-highlights kung, kasi yun naman syempre kung yung nagbibideo, yung nagrereklamo ay pabor sa kanya. Kaya maaaring sasabi natin na talagang Diyos na lang ang nakakaalam ng tama tungkol sa mga bagay na ito. Pero maganda rin namang blessing, di po ba mga kapatid? Pansinin niyo natin, itong panahon ng lockdown na ito, ng quarantine na ito, ano ang nakikita niyong magagandang bagay? I think marami rin kayo nakikitang mga tama lang na nangyari ito, lumutang yung tunay na mga pag-uugali ng ating mga inaasahan, minsan na dapat ay nangunguna. Ang dami ng reklamo. Ngayon nga may pabuya pang 30,000, di ba? Na doon sa makapag-document o makapag-bibigay ng reklamo tungkol sa mga injustices na ito, tungkol sa mga pagdaraya, hindi pagbibigay ng patas at hindi makatarungan. Ang dami. Ngunit tayo ay tila baga, sabi nga, parang ano ba magagawa natin bilang Kristiyano? Bilang simbahan, bilang mga individual na mananampalataya sa ganitong kalagayan. Nasabi rito, hindi lamang nagtatapos sa panalangin, kailangan merong mga paggawa. Pero hindi naman natin gustong makisangkot sa mga ganyan para lamang masabi natin tayo ay kailangan din natin mag-isip ng mabuti, mag-isip ng malalim bago tayo gumawa ng anumang bagay na hindi makukompromiso ang moralidad o ang reputasyon ng ating iglesia. Maganda yung sinabi po sa aklat ng Deuteronomio chapter 16 verse 19 to 20 na may ganitong diwa. Huwag ninyong pipilipitin ang katarungan at huwag kayong magtatangi ng tao ni tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. Katarungan lamang ang inyong pairalin at kayo'y mabubuhay ng matagal sa lupaing bibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Ang tagubilin ng Panginoon ay mangibabaw, pairalin ang katarungan. At kung meron tayong magagawa, maganda ko ito, sa panahon na ito ng lockdown, makailang beses na rin akong pumunta sa ating barangay upang ipanalangin sila. Pag sinabi ko sa ating kapitan na tayo po muna ay manalangin, tinatawag niya ang lahat ng kanyang kasama roon. Kasama sa pinagpipray natin na maging makatarungan, magkaroon sila ng banal na takot sa Diyos. Not only yung proteksyon, yung pag-iingat sa kanila ng Diyos, kundi dinadalangin natin sila ay patuloy na bigyan ng Diyos ng wisdom upang yung katarungan ang higit na mapairal. Mahalaga po ito. Ang ikalawa, yung kahabagan na binanggit din dito sa talatang ito. Sa Biblia, ang salitang ginamit sa mercy o kahabagan, yung salitang ginamit po sa uterus o bahay bata. Sa bahay bata, doon nabubuo ang buhay.
Ang habag ay katulad ng damdamin ng isang ina sa kanyang sanggol na mayroong sakit. Ang habag ay dapat magbalik ng buhay at pag-asa, umakay sa isang tao sa paggawa ng isang aksyon para iligtas ang kinahahabagan. Hindi yung parang sabihin lang natin nakakaawa naman siya, nakakahabag naman ang sitwasyon. Pero yun nga mga kapatid, sa marami nating napapanood na kawalan ng kahabagan, binubugbog, torture, at iba pang mga parang tila lampas sa makatarungang pamantayan o makataong sitwasyon, lalo na kung Biblia ang pag-uusapan. Nakakahabag itong mga sitwasyon. Dagdag pa mga kapatid, ang pagtingin natin sa mga talagang naghihikahos. Inisip ko rin, lalo na yung pag nakikita natin yung talagang mga nandoon sa mga depressed area, anong sabi niya doon sa mga laylayan, na talagang sobrang hirap ang kanilang nararanasan sa kasalukuyang mga panahon na ito. Dumaraing ang sangkatauhan. At muli, ano ang ating papel bilang simbahan, bilang iglesia? Nagsisimula tayo sa pagdulog sa Diyos para sa kanila, sa mga panalangin, at naniniwala akong bibigyan tayo ng Diyos ng mga paraan o knowledge upang makagawa tayo ng mga hakbangin upang maipadama sa ating komunidad, dito man lamang sa ating mga naaabot ng ating mga paglilingkod, ang kahabagan ay maramdaman na pangunahing nagmumula sa buhay ng iglesia. Kapag tayo po ay nakakakita nito, nakakaranas, maging minsan sa ating mga sarili, sa iba, yan sa ating kapaligiran. Pagka ho nagdadala noong pagkain doon sa squatter area every Saturday, na pagmamasdan ko ang mga sitwasyon, yung bang habag ay patuloy na talagang mahirap mga kapatid, na ilarawan lamang ng mga salitang nahahabaga, kundi mararamdaman mo talaga sa kaibuturan ng iyong puso. Kapag tayo po ay tumutulong sa iba, lalo na sa mga kapuspalad, nakakagalakan. Sabi nga po ng ating diakonesa pagkatapos itong ating distribution ng merong kakaibang damdamin ng kagalakan na nararamdaman yung ginamit ka rin ng Panginoon na maging part noong mga ministeryo na ito, kahit doon sa paraan man lang na tayo ay naging bahagi nito, ay tunay na nakakasiya sa damdamin. Ang mercy, kailangan po ang pag-ibig. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian, ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong mapapala. Kailangan i-apply dito. Ibigin ang kahabagan. Yan ang tamang term siguro. Ibigin ang kahabagan. Itinuturo sa atin ng Diyos na ibigin natin ang kahabagan sapagkat siya ay Diyos na mahabagin. Diba? Ang sabi po sa Matthew chapter 5 verse 7, mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan ng Diyos. Pag naging maawain ka, talakip ang pagkilos at pagtulong, ang sabi ng Panginoon, kahahabagan ka rin ng Diyos. At kapag ka ang Diyos ang nahabag sa iyo, kapag ka ang Diyos ang nahabag sa atin, mga kapatid, hindi ito tulad ng pamantayan ng tao. Hindi ito tulad ng pamantayan ng ano paman sa mundong ito. Ibang klase ang kahabagan ng Diyos. Package yan. Hindi lamang pag-iingat sa buhay pisikal, hindi lamang mga bagay na pangmaterial. Ang kahabagan ng Diyos pag ibinuho sa iyo at na kita ng Panginoon na ikaw rin ay naging mahabagin. Ang sabi po sa Aklat ni Santiago, Kabanatang 2, Talatang 13, walang awa na hahatulan ng Diyos ang hindi marunong maawa,
Ngunit ang mauwain ay walang dapat ikatakot sa panahon ng paghatol, sa panahon ng parusa. Isipin natin yun, ano? Sa panahon na ang Diyos ay magbaba ng kanyang hatol at parusa, ang mga mahabaging anak niya ay walang dapat na ikatakot. Ito ang magandang bagay na inihahatid sa atin ngayon ng talatang ito. Na kita natin maging doon sa panahon ni Propeta Mikas ay umiiral yung kawalan ng katarungan at kahabagan. Kaya ganoon na lamang ang hamon, na maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa. At siyempre, isa sa mga bagay na tinuro pa ng Panginoon, sinabi kay Propeta Mika, yung pagpapakumbaba na sumunod sa Panginoon. Sa gabing ito, mga kapatid, ating idalangin sa Diyos na itong ating napagmamasdang kapaligiran, itong mundong tila baga nangingibabaw ang kawalang katarungan. Minsan magtanong tayo sa Diyos sa pamagitan ng ating panalangin. Ano ang ating magagawa? And paano tayo gagamitin ng Diyos upang maging instrumento ng Panginoon na maipakita sa pamamagitan ng mga biblikal na kaparaanan, maka-Diyos na kaparaanan, makalangit na mga paraan at sistema. Tutulungan tayo ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos sa kanyang mga banal na salita ngayong gabi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid, sa inyong mga tahanan, saan man ang inyong mga kinalalagyan sa mga sandaling ito, pagpalain kayo ng Panginoon. Maranasan natin ang lagit-laging pag-iingat ng ating Ama sa kalangitan, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, at ang patuloy na pag-iingat, ang pagsubaybay, ang tanglaw, ang pakikipisa ng kaaliwan, ng banal na Espiritu, maghari sa inyong lahat, ngayon at magpakailan pa man. Amen at Amen.